Lumabot na sa siyam ang nasawi dahil sa leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Higit 150 na inpatient pa ang nasa nasabing ospital kung saan 40 po dito ay inadmit ngayong araw habang 28 naman ang na-discharge na. Sagad na sa bed capacity ang San Lazaro Hospital pero patuloy pa rin silang tumatanggap ng pasyente. Bumisita din kanina si Health Secretary Edwin Mercado para personal na tignan ang sitwasyon doon. Nagdala rin ang ahensya ng mga karagdagang kama at tents. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda ang mga medical equipment at gamot sa iba pang DOH hospitals. Oo. At para po sa ibang mga detalye, makakasama po natin ngayong gabi si mobile journalist Daniel Dayaw. Hi Daniel, ano yung mga nakita mo dyan? Ano yung mga talagang tumatak sa'yo ngayong gabi? Yes, good evening, Jovi, Chiki, Mase. Nandito nga tayo ngayon sa San Lazaro Hospital kung saan patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. So kanina na-mention nyo nga na merong 155 admitted patients dito at 40 dyan ang nadagdag sa loob lang ng 24 hours at siyam naman yung nasawi. Alam mo, Jovi, Chiki, Mase, isa kasi sa nasabi ni Dr. David Suplico, ang medical chief ng San Lazaro Hospital ay 23 na daw ang hinihemodialysis. So ibig sabihin, pwede na yung baga or yung bato ay tinamaan na. So aside from that, kasi na-mention niya sa akin na from moderate to severe cases na yung mga pasyenteng pumupunta dito dahil alam mo naman matagal na nating panawagan or na mga doktor na panawagan na kapag nga lumusong or nagkaroon ng exposure sa baha ay dapat pumunta na sa pinakamalapit na health center. So Jovi, Chiki, Mase, as I've mentioned, nandito tayo sa San Lazaro Hospital at na-mention mo rin, Chiki, kanina na meron nga mga tents at meron dito nga sa aking likuran yung pinaka-tent na functional as of now. So meron kasi ditong isa na functional, itong ang kulay puti, tapos yung isa naman yung kulay green. So ikwento ko na lang din sa inyo kung ano ba yung para saan ba yung tent na to. Ito kasi yung tent na para sa mga leptospirosis express lane. So ibig sabihin, yung mga kapatid natin na pupunta dito para magpakonsulta, kung makikita ba kung kanilang case ay mild, moderate, or severe na, ay dito pupunta sa tent na to para nga yan maiwasan yung congestion sa emergency room. So pagdating kasi sa tent na to, kanina pumunta dito si DOH Secretary Edwin Mercado at ang sabi niya sa atin ay talaga namang equipped naman ang ahensya pagdating sa medical supplies, equipments, pati na rin sa gamot. So kung papasok kayo sa loob dito, Jovi, Chiki, Mase, makikita naman na well-ventilated yung space at may mga malalaking fans sa bawat corner. And apart from that, may mga roving nurses naman. Pero ayun nga lang, Jovi, Chiki, Mase, pagdating kasi nga sa mga kaso ng pasyente dito sa San Lazaro Hospital, talagang yung iba ay kailangan i-dialysis na. So na-share nga na 23 yung hemodialysis. So yun yung tinutukan ngayon ng pamunuan ng San Lazaro Hospital at ine-expect pa nga daw na dadami pa yung kaso given na nasa incubation period pa din yung mga na-expose nga sa baha nating kapatid. So yun ang sinasabi nila, posible na madagdagan pa yung 155 admitted patients dito. Pero yun naman din yung kanilang tututukan. So i-share ko na lang din yung nasabi ni DOH Secretary Edwin Mercado pagdating dito sa referral system. Ang kanila daw kasing ginagawa ay talagang tinitingnan nila yung mga ospital at kung po pwede nga na baka daw or ilipat yung isang pasyente or ilang pasyente mula sa isang pang ospital para ma-avoid yung congestion. Kasi so far ngayon, yung San Lazaro Hospital, na sabi nga ni Chiki kanina, ay full bed capacity na. Dahil ngayon meron silang 170 beds, although may nadagdag na cot beds from the DOH, hindi pa rin daw masasabi kung magiging enough ba itong cot beds na to dahil nagsisimula pa nga lang lumabas yung sintomas ng ilang mga kapatid nating tinamaan ng leptospirosis. Jovi, Chiki, Mase. So sa ngayon, Daniel, alam ba natin kung ilan pang pwede nilang tanggapin ng mga pasyente? Kasi di ba meron ng mga beds dyan or cot beds ba yung sinabi mo? Yes, Chiki, tama ka dyan. Alam mo, hindi naman nagsabi sa atin si Dr. David Suplico dahil as far as kanyang ina-emphasize daw or ang kanyang mantra ay talagang yung mga pupunta dito ay welcome naman. Ayun nga lang, pagdating kasi dito sa fast lanes ng leptospirosis, hindi na siya fast, kumbaga, dahil ilang oras din kailangan mag-intay yung mga kapatid natin dahil nagkakaroon na nga ng surge pagdating sa pila. So sa ngayon, kung makikita nyo sa aking likuran, ito kasi yung likod, pero sa bandang harap, andun yung pinaka-consultation. So wala namang masyadong
pila. Pero nung mga nakaraang araw daw, umaabot daw ng 60 patients yung nagpapakonsulta. So ang sabi niya, yun nga lang daw, humihingi siya ng pasensya dahil pagdating dito sa fast lanes or pagkonsulta ay talagang medyo mabagal. Pero so far, when asked to answer your question, tumatanggap naman sila maging kahit ano pang sakit daw yung pumunta dito sa emergency room ng kanilang ospital, Chiki. Daniel, ano daw yung naging resulta ng meeting ni Secretary Mercado with DOH Hospitals? I understand kahapon yata nangyari yan, di ba? Dahil nagpapasaklolo na siya. Dahil nga kagaya ng San Lazaro, NKTI, puno yung mga pasyente ng leptospirosis. So, anong napagkasunduan nila daw? Yes, tama ka dyan, Masay. Alam mo, limited pa yung information natin when it comes to their meeting. Pero so far, kanina nung nakausap natin siya along with other media, ay ang sinabi niya talaga ay equip naman ang DOH when it comes to providing nga yung materials or yung mga equipments, medical equipments, gamot. At nasabi rin niya kanina na talagang i-highlight dito yung referral system. Dahil ma-share ko na lang din sa inyo, dito kasi 155 yung admitted patients. Pero sa ibang ospital pa ng Maynila ay hindi pa ganun kadami yung pasyente. So ang nangyayari kasi dito, almost 20% daw kasi ng mga Manileños or non-Manileños ang pumupunta dito sa San Lazaro Hospital. So ibig sabihin nun, Jovi, Chiki, Mase, ay hindi lahat dito taga Manila. So ang nangyayari kasi, ang sabi ni Dr. David naman, ay yung San Lazaro talaga yung tinatakbuhan. So ang pinaka-goal ni DOH Secretary Edwin Mercado ay ma-distribute yung pasyente dahil so far nagko-congest nga dito sa San Lazaro Hospital. So ang ginagawa, nagkakaroon ng referral system. Like for example, sa NKTI, pwede nga lumipat yung pasyente sa NKTI papunta sa PGH. So far, yun lang ang meron tayo, Masaya. Okay, maraming salamat sa mga detalye, Daniel Dayaw. At least tumatanggap pa rin. Pwede namang ipadala pala sa ibang mga ospital. Pero linawin natin yun ha, yung referral ng NKTI sa PGH, yung other cases, not the leptospirosis. So ganun yung gagawing pagtulong ng PGH. Pag merong ibang mga pasyente na hindi leptospirosis, pwede nilang i-absorb doon para matulungan ng NKTI na tumutok sa mga leptospirosis cases. Okay. Tayo ay papalapitan doon sa 2-week mark after po nagsipaglusong sa baha ang mga kababayan natin. Kung meron na kayo mga sintomas, nasabi na, i-replay nyo lang yung mga broadcast namin dito, lalo yung interview namin kay Doc Nina Gloriani. Ay, maganda yun. Para alam nyo at magabayan kayo. Kasi, sabi nga kanina sa interview sa One News Now, deadly ito Parang kapag ka too late na at nagjo-jaundice ka na, meaning naninilaw ka na, parang near death na po yun. So, sinasabi yan na po namin kayo na huwag nyo nang paabutin doon sa punto po na iyon. At meron pa isang binabantayan. Nababantayan din namin sa mga susunod na araw, pati yung rise ng dengue cases sa Quezon City. Isa pa yan. Ay hindi natin pag-uusapan kundi binabantayan po natin. So ingat mga kapatid. Marami po talaga ngayong pwede pong makuhang karamdaman sa paligid natin.